Magandang gabi po, Pastor Ramil. Magandang gabi, Pastor Derek. Yan. Magandang gabi sa ating mga nakasubaybay dito sa ating pong ikaapat na part ng yung Apostolic Reformation sa ating pong Narrow Gate. Sa gabi pong ito, Pastor Ramil, ay yun pa rin po tatalakayin natin. Patungkol pa rin po dito okay, ubusin natin yung mga detalye tungkol sa New Apostolic Reformation represented by this group, no? Nililid ni Pastor Wilbert Butchal. Na napag-alaman ko ay hindi naman talaga pastor ni Senator Cayetano, but only ministerial leader sa Taguig ng mga pastor. So, siya ay isa sa mga leader sa Taguig sa mga ministerial organization lang. But he is not the pastor of Senator Cayetano according to his yung mga assumption na naririnig natin na nagpapakilala daw siya di umano na pastor mismo ni Cayetano. So I don't know if that is true, but that is what I have heard sa mga tao na nakakilala sa kanya. And siguro kaya naniniwala ang tao sa kanya, mga Kristiyano, is syempre kung ikaw nga naman ay pastor ng isang kilalang politiko, mas kapanipaniwala ka kaysa sa iba na hindi naman pastor ng mga kilalang tao. So maaaring this is what makes him popular among those who are in the provinces only, no? Kasi I have asked the opinion of a friend who is a close buddy of the late Pastor Doy Castillo, no? Si Dr. Cornelius Tejidos Castillo, na yun talaga ang pastor ni Senator Cayetano. And I was also a close friend of Pastor Doy through this friend of mine, si Dr. Orjales. And I have asked him if he knows about Pastor Wilbert Butchal, but he doesn't know him. So, meaning to say, if the close friend of Pastor Doy Castillo, who is the legit pastor of Senator Cayetano, doesn't know him, friend na nga siya ng pastor ni Senator Cayetano. Bakit di niya kilala? So meaning, hindi siya ang pastor ni Cayetano mismo. Kung siya man ang pumalit, hindi pa rin siya kilala. So, kung siya ang pumalit bilang pastor ni Senator Cayetano, di dapat kilala siya. Di ba? Na siya ang pastor. So, walang makapag-confirm kung totoo siyang pastor ni Senator Alan Peter. So, hindi siya ang pastor. Ang alam ko ay Bread from Heaven, Christian Fellowship, si Senator Alan, pero ang pumalit kay Pastor Doy Castillo ay yung kanyang associate pastor na graduate from PBS College of Bible, na kilala ko rin naman. So, meaning to say, ay may halong may halong deception even sa pag-introduce niya sa kanyang sarili sa mga unsuspecting Christians na, siyempre, magtitiwala yan kung ikaw ay pastor ng isang kilalang politiko. Pero sa mga information na aking nag-gather ay walang confirmation yon, at mukhang mas malamang na hindi totoo yung kanyang sinasabi sa mga tao. At hindi rin alam ng iba na ang itinuturo niya ay Apostolic Reformation, New Apostolic Reformation. So, walang alam ang marami na gano'n ang kanyang katuruan. Even yung aking kaibigan ay hindi rin niya kilala. At di rin niya alam kung ano ang itinuturo ni Pastor Wilbert Butchal. Well, anyway, itutuloy natin yung pag-aaral natin tungkol sa New Apostolic Reformation belief na pinanghahawakan nitong pastor na ito. At ito rin yung belief, pag sinabi natin New Apostolic Reformation, ito ay movement. Movement po. At marami ang may nag-i-espouse ng ganitong teaching sa kasalukuyan. Kasama na dyan ang G12 movement ni Oriel Vallano. At kasama rin dyan yung mga propetang na i-invite dito sa Pilipinas.
Gaya ni Bill Hammond at saka si Jane Hammond. At yung nag-prophesy kay Eddie Villanueva, Brother Eddie, na siya magiging presidente, si Miss Jacobs, Cindy Jacobs. Cindy Jacob po yun eh. So siya yung nag-prophecy na si Eddie Villanueva di umano ang magiging presidente nung siya kumandidato sa pagka-presidente. At hindi naman naganap yun. So ito yung mga grupong ito. No? At ngayon ay kumakalat daw di umano ang mga apostol na ito, dumarami. At mayroon din sa JA1. Mayroon na ring apostol doon. So, at ito particularly ay kumakalat sa mga Pentecostal charismatic churches. No? Hindi ito makakapasok sa mga evangelicals at sa mga reform, lalo na, no? Kasi hindi nila papapasukin yan sa kanilang grupo. Dahil sila ay acquainted with sound biblical teachings. Sound teachings of the Bible. Okay, umpisahan natin. Meron tayong kinumpile na mga videos, no, Pastor Derek, at i-play natin ito one by one at we will comment on the statements or teachings of this person na di umano siya daw ay isang apostol sa makabagong panahon. Actually po, Pastor, po, tama ka po dun sa yung sinabi. Ang video po na ito na atin pong bibigyan ng comment ay patungkol sa kanya pong message about honoring pastors, honoring God's servant. At pakinggan po natin yung kanyang Unang sinabi niya dito. Bibigay sulit. Okay? Yung bang parang magre-report at siya rin ang magbibigay accounting, parang magsusumbong sa Diyos. Magbibigay ng tinatawag na reporting sa Diyos sa huling araw patungkol po sa behavior ng tupa, okay, doon sa iglesia at yung behavior ng tupa sa kanyang pastor. Ang sabi rito, they keep watch over your soul as those who will give an account. Okay? Parang kami yung abogado ninyo, mga mananampalataya, na harap pa sa Diyos sapagkat bawat isa sa atin ay meron tinatawag na pagharap, okay, sa judge of all judge. Walang iba kundi ang Panginoon. At susukatin, ititest ang lahat ng ating ginawa dito sa lupa. Okay? At yan po yung panahon na ang pastor po ay kasama sa magbibigay reporting o accounting sa Panginoon sa kung ano ang behavior, kung ano ang aksyon, kung ano ang attitude ng mga tao doon sa loob ng iglesia. Second, Okay. Pastor, actually yung pong portion na yan, bahagi yan ng kanyang puntos sa why we should honor the pastor. Okay. Yung una daw po ay because of the nature of his work. Na ang kinuha niya pong text dito, yung Hebrews chapter 13, verse 17. Ano bang interpretation ito? Kasi sabi po niya diyan, yung binabanggit niya na mananagot yung pastor sa Diyos, magsasubmit, magsusulit ang pastor sa Diyos, yun daw po yung magsusumbong ang pastor. Patungkol sa mga ginawa ng kanyang mga miyembro. So isusumbong ng pastor sa Diyos sa araw ng paghuhukom? O parang, yun po yung ibig niya sabihin. Magre-report. Magre-report ang pastor sa araw ng paghuhukom sa mga naging pag-uugali o behavior o buhay ng mga miyembro. Anong text ang ginamit? Hebrews chapter 13, verse 17. Okay, tingnan natin. No? Mas maganda tingnan natin yung ginagamit niyang verse kung ano ba talaga ang sinasabi doon at kung anong interpretation. Ang sabi dito sa verse 17, Hebrews 13, verse 17. Pakibasa sa Tagalog. Chapter. Okay, ako na lang. Ang sabi rito, obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. Okay, sa Tagalog ay inyo daw sundin, no? Ang mga namiminuno sa inyo at maging mapagpasakop, sapagkat nagbabantay sila sa inyong kaluluwa, na gaya noong mga magbibigay ng ulat o account. Guardia daw po yun eh. Okay. Yung pastor. Mali po ito, no? Hindi po ito
sa langit, magsusulit sila sa Diyos para sa kaluluwa ng mga kanilang nasasakupan. Ito po ay figure of speech, no? As those, similitude, na parang sila'y magsusulit para sa inyo, no? And biblically, no pastor will give account for the behavior of any member sa langit. Ang bawat isa ay haharap sa Diyos at huhukuman, siya mismo ang magbibigay account. So, giving accounting for whatever you have done while you are living is a personal duty of a person and a personal occasion between him and God in heaven. So ito isang pagkakataon kung saan at kung kailan mismong ang mananampalataya ang magsusulit sa Diyos. Hindi po ang sino mang tao, ba't naman ako ang magsusulit para sa iyo? Ay ikaw yung gumawa ng kasalanan. Bantay lang ako sa iyo. Bilang isang kapwa mananampalataya, kahit isang ordinaryong mananampalataya, ay tayo inutusan na magbantayan sa isa't isa. Hindi lang ang pastor ang parang pagsusulitan ng isang mananampalataya, kundi ang bawat isa ay dapat magdalahan ng pasanin, magtulungan tayo. Ibig sabihin, tayo ay may pananagutan bilang mananampalataya sa isa't isa na tayo ay magpalakasan at magturuan ng patungkol sa ating pananampalataya. So ito po ay isang assumption uli. Wala namang sinabi rito na sa langit ito eh. So ibig sabihin po, Pastor, mali talaga yung pagka-interpret niya dito. At diba, watch out for your souls. Nagbabantay lang sila. Ibig sabihin, sila ay katiwala lang ng Diyos. Pero hindi sila ang magsusulit para sa isang tao. Sino ba siya? Hindi siya ang Panginoong Jesucristo. Para siya yung parang makikipag-ugnayan na sa Ama para sa isang kaluluwa. There is only one mediator between God and men, and that is the Lord Jesus Christ. Di ba? So maling-mali ito. Ito'y ginagamit nila para bawalan ang mga miyembro, sa totoo lang, na magsalita ng anumang laban sa kanila, lalo na sa kanilang maling katuruan. So, kailangan maging submissive ka, ibig sabihin lang nila, kahit anong gawin kong mali, okay lang. Kasi ako naman ang mananagot sa Diyos para sa inyo. Parehong binaluktot. Actually, may narinig po ako doon sa church na pinupuntahan natin, sa Infanta, na kapag pinupunan nila yung mga elders, yung pastor mismo, marahil ito po ituro din sa kanila, na wala kayong pakialam sa amin. Kasi kami magsusulit kami sa Diyos. So exactly, ito yung idea na ito, ang nakuha nila, napulot po nila, na kahit na makagawa sila ng kasalanan, yung mga elder, yung pastor mismo, ay magsulit naman sila sa Diyos at kumbaga susumbong lang sa Diyos yung mga miyembro. Yun pala ang ibig ng sabihin nun. So, malinaw po, Pastor, na mali talaga itong interpretation yun. At saka hindi naman ito para lang sa pastor kasi ang sabi rito, let brotherly love continue. So, ito'y para sa lahat ng magkakapatid sa Panginoon. Okay. Hindi lang para sa mga pastor. At saka yung, hindi ito limited lang doon sa mismong apostol, no? Kasi sa kanila, apostol lang Kasi ika-qualify nila na yung apostol ito. Ang problem is, this is not only about the apostles na siyang nagbabantay sa kaluluwa, no? But for the overseers. Ito yung mga elders, yung mga leaders ng church, ito yung mga deacons, no? At as one body, no, may tinalaga kasi ang mga kapatiran ng talagang mga namiminuno. It's not limited to apostle. And also, there's no apostle anymore during the writing of Hebrews. No, wala nang apostol. Tapos na ang apostol. Ang natitira na lang ay, technically speaking, ay yun na lang talagang mga original. Walang apostol dito na iba, na hindi sila kasali, kumbaga. So, walang apostol na kagaya nila during that time. Ang apostol dito, kung meron man, ay sila rin. Kung ang manunulat nito ay si Apollos, hindi siya apostol. Si Apollos kasi hindi naman apostol. Hindi po siya apostol. Ngayon kung si Apollos ang sumulat nito, so hindi apostol ang sinasabi niya.
Kung hindi yung mga leader, kasi hindi niya nakasali siya sa ruler na apostol. Kung apostol naman, ang bibigyan naman nila ng diin. Ngayon, kung ang manunulat naman si Barnabas, hindi rin siya apostol. Kasama lang siya ni Pablo, ni Apostol Pablo. At kung ang sumulat naman ito ay sila Priscilla at Aquila, lalong hindi rin sila apostol. Ngayon, kung ang sumulat ito ay si Pablo, ang tinutukoy niya, yung sarili niya. Nagro-rule. Hindi naman ang ruler dito sila bakit naman nila aangkinin dito ito ngayon? Sino ba sila para magsabing kami ang ruler na sinasabi rito sa Hebrews? Hindi sila ito. Ito yung mga presently, during the time of the writing of Hebrews, sila yung mga leaders ng church. And basically, sila yung mga apostol na totoo. Hindi apostol na si Butchal. Ito sila Apostol Pablo, Apostol Pedro, Apostol Juan. Di ba? Yan yung mga buhay pa during this time. Tama po. Diba? So, hindi din sila dito. Hindi rin sila ito. Ngayon, tayo ay tinuturuan na tayo mismong magkakapatid sa Panginoon ay mag-exhort sa isa't isa at tayo ay makipagpalakasan sa isa't isa. And even si Timothy, si Brother Timothy, binanggit sa 23, no? Binanggit siya na yun ang isa sa ruler, si Timothy. Hindi si Butchal. Yung present day ruler ng church during that time na isinulat ang Hebrew. At ang ruler, by the way, is hindi sila tinatawag na ruler na parang tagamundo. Ang tawag sa kanila ay doulos, servant. Ang pag-rule kasi sa church is not yung parang special ka gaya ng kanilang pakahulugan na parang, wala kayong dapat ireklamo sa akin o pag may nakita kayong mali, bawal magsalita. Actually, ang rulership na tinutukoy pagdating sa church is diakonos, server. Doulos, servant. Kapag sinabing servant, alipin ka ng pinakamababa. Kapantay ka rin ng pinakamababa. Ang pag-rule sa church ay hindi yung gaya sa mundo. Kaya hindi gaya sa negosyo. Na pagka ikaw ay presidente ng isang negosyo, mag-a-act ka as boss kasi hindi ka nga talaga susundin ng mga empleyado kung ikaw ay magpapaalipin naman sa kanila. Pero pagdating sa church, iba kasi ang leadership sa church. Ang leadership sa church ay pagpapasakop din sa mga miyembro. At kung ano yung tama na sinasabi ng salita ng Diyos, kahit ako ay sa tingin ko'y tama, pero kung ang Biblia ay nagsasabing ako'y mali na, hindi ko pwedeng gamitin ito. Na kayo magpasakop sa akin kasi ako'y tama. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng ipilit bilang isang servant, minister ng Diyos, isang diakonos, isang tagapaglingkod, hindi mo pwedeng ipilit ang iyong katwiran, lalo namat kung sinasabi ng marami na ay lumalampas ka na doon sa dapat mo lang na maging kapangyarihang taglay sa amin bilang mga miyembro ng iglesia. Hindi mo kami pwedeng paalisin sa church ng biglaan na lang na gaya-gaya ng ginawa nila nitong sila Butchal. Na kung ayaw ninyo sa aming turo, ay di umalis kayo. Hindi po ganyan ang leadership. Hanggat maaari po ang isang pastor, kinakata po ang sitwasyon at objectively ay kanyang tinitimbang. Ano ba ang nangyayari? At mahalaga sa kanya, unang-una, pure doctrine lang na hindi sinasamahan ng false doctrine ng pagiging apostol na makabago. So, tamang doktrina, and then ayon sa doktrina ng Biblia, dinidil niya ang sitwasyon sa iglesia na mahinahon, mapagpakumbaba, hindi tulad sa isang walang pakialam na pinuno, na bahala kayo kung tatanggapin niyo o hindi. Hindi ganoon ang pagiging leader sa isang iglesia. Ang ating modelo sa pagiging leader ay ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Na siya ay meek. Siya ay nagsubmit sa Diyos Ama. Hindi siya kumbaga, nag-angkin ng kapangyarihan sa kaganang kanyang sarili. No? Siya ay nagtiwala sa Diyos na ang Diyos ang magtatanggol sa kanya. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Nang siya isaktan, hindi siya gumanti. Nang siya tuligsain, hindi siya nagsalita ng masama sa mga tumutulisa sa kanya. Nang siya ipako sa krus para siyang maamong kordero o tupa, hindi siya umimik at nagmura o nagsabi ng masasama na nungayaw sa mga tao. Ang kanyang pagiging maamo ay hindi panlabas lang, kundi talagang panloob at panlabas.
Hindi ipokrito ang Panginoong Kristo na nang aagaw ng pag-aari ng iba. Gaya ng ginagawa nila Butchal, parang inaagaw mo na rin yung pag-aari ng iglesia na building dahil pinaalis mo na yung mga miyembro. Ano ngayon ang labas? Iyo na rin yung aming pag-aari. Kaya yan, inagpapakita na ikaw ay hindi tunay na lingkod ng Diyos. Dahil kung lingkod ka ng Diyos, susunod ka rin sa batas. Kasi mayroon ding nag-govern na batas sa bansa natin. Na pagka yung mga taong kapwa may-ari ng isang lote na yan, igalang mo sila at konsultahin mo sila na abay, papasukin mo rin sila, tika nila rin. Hindi ipapadlock mo yung church na yan. O ikaw man ang mag-a-advise na, sige, ipadlock ninyo yan at huwag niyong hayaang makapasok ang mga miyembro. O ang problema, nakaregister dyan sa sect yan Hindi naman iyan inyo. At kami ang nagpa-register sa sect yan. Bakit iinyuhin yun yan? O, ibig sabihin, magnanakaw ka, di ba? Magnanakaw ka. Hindi ka lingkod. Di ba? Ikaw ay nang aargabyado ng tao. Na yung mga taong yan, 30 years na yan dyan. Pero dumating ka at nang ayaw tanggapin ang turo mo, hayaan mong lumabas kung ayaw maniwala. At huwag mong papasukin pag gustong makigamit. In fact, sinarhan na nga nila ang simbahan nung linggo Tapos inalis pa ang ilaw. Pinutol ang kuryente. Sa anumang kaparaanan, ba't wala ng kuryente? So, meaning to say, sila ang trespassing sila ang trespassing, hindi yung mga miyembro Ang mga miyembro, matagal na dyan. Labas-masok. Ngayong ikay dumating, abay, pinapalabas mo. Doon sa loteng iyon, yung mga may karapatan. Dahil sila ang gumawa pati ng building na yan. Opo. Sila ang nagkarpintero. Tapos sino ka? Nabigla ka nalang pumasok at sinabi mo, ay nagkasakit na ang pastora na-stroke na O bumaba siya at kami na ang leader. O wow. Pang walang delikadesa. Alam ang tawag dyan? Walang ugali. Diba? Walang delikadesa. Mapagsamantala. Ganid. Alam mo nang may sakit. At sasamantalahin yung pagkakasakit para pababain mo. Ba't di mo kinonsulta ang kongregasyon? Kung gusto ba ng kongregasyon ka? Gusto ka ba ng kongregasyon? Ikaw pumasok ka lang dyan, nagturo-turo ka ng apostolic doctrine. Pagkatapos, ikaw na ang bida. Nagpus na siya ng division. Nagpus ka na ng division. Pagkatapos, i-appoint mo yung mga taong hindi mo kilala. Na basta kakampi mo, i-appoint mo kahit na immoral ang buhay. O biro mo, anong klaseng apostol ka nang iyong i-appoint, hindi mo kilala na may mga masamang patotoo sa loob at labas ng iglesia. Paano mo i-justify na ikay apostol, na ikaw ay sa Diyos, ikay servant, kung ang mga tao ay inaapi mo at inaalisan mo ng karapatan sa kanilang pag-aari? Tama. Hindi lang sa usapang spiritual, kundi sa usapang legal, wala kang karapatan. Na yung kapwa may-ari ng isang lote, huwag mong papasukin. At sasabihin mo, trespassing. Paano naging trespassing? Miyembro kami nito at nakapangalan ito sa aming iglesia, sa sect. At kami ang kapwa may-ari nito. Yan. So maling-mali, Hindi yun tama na siya na ang magbibigay sulit sa mga miyembro. Abay, kung ikaw ang magbibigay sulit sa impyerno ka na talaga pupulutin. Dahil ang mga miyembro mong itinalaga, hindi naman talaga marami doon, hindi tunay na Kristiyano. Kanino ka magbibigay sulit? Kay Satanas. Kasi hindi naman sila tunay na Kristiyano. Kaya nga sumunod sa iyo kasi hindi nila alam ang katotohanan Kasi ikaw kasi nungaling ka, sa demonyo ka. Tapos magbibigay sulit ka kanino? Sa demonyo yung katuruan mo. Sabihin mo, mayroong new move. May current move. Yung move ng Diyos sa inyo, hindi yung tunay. Ngayon, ang current move. Kasi may current word. Ang current word, yung sinabi sa amin ng Diyos sa kukote namin. So kahit wala sa Biblia, ito ang current word. Sumakay kayo sa amin. O kanino yun? Sa demonyo yun Dahil wala sa Biblia yung sinasabi mo. Tulad yan, ang mali interpretation mo. Isa kang bulaang guro. Dahil wala naman dito sa interpretasyon na ikaw ang magsusulit sa... Wala naman pating ganong katuruan kahit kanino Kahit naman common sense, meron mang katuruan sa Biblia, makikita ka na ang pastor ang magbibigay sulit sa Diyos para sa kanyang miyembro. Hello. Ay pag ganun ang pastor, napakahirap na doon sa langit, ikaw ngayon ang mag-iisa-isa sa miyembro mo. Ito po si Derek, miyembro ko ito. Ang naging buhay po niya, Panginoong Jesucristo, o Diyos, ganito. Paano gagawin ng Diyos ngayon sa'yo? Ikaw pala ikaw nga mismo, hindi mo nga maisulit ang sarili mo, isulit mo pa ang iba. Ikaw nga, mananagot ka sa sarili mo. Ibig sabihin, exempted ka na kasi magbibigay sulit ka na sa
Para sa ibang, ikaw exempted. Exempted po siya. Eh, ikaw nga, magbibigay sulit ka rin sa ginawa mo at kung hindi ka tunay na Kristyano, hindi ka naman naharap sa Panginoon sa Kristo ng matagal eh. Isang iglap sa impyerno ka na. So, di magbigay sulit ka, mag-report ka sa amo mo. Kasi kasinungalingan ang itinuturo mo, hindi ka sa Diyos. Demonyo ang may taglay na bulaang turo. Kaya, Hindi ka sa Diyos. Ano pa? kaya yung sinasabi po niya dito na apostle siya, tapos yung mga pastor, parang second sa kanya yung mga Yes, pastor. o kasi nga kailangan daw mag-upgrade. Kung ba pastor ka, mag-upgrade ka sa kanya. At para ka maging apostol din niya, dapat ikaw ay magpaturo sa kanya. Yan. Yun ang current move. Yun ang current. May current move. May current word. Hindi natin natututunan yan, Brother RJ. Diba? Yun lang yun eh. Kaya matutunan natin yung current move. Kasi ang mga false teachers, ginugulo para hindi maunawaan. Opo. Pero pag iyong sinyortcut, yun din lang naman. Ano yung current word? Di yung word sa'yo ng Diyos, ikaw yung current move. Ikaw ang current apostle. Kasi yung apostle noong una, wala na yon. Grabe. May bago na ngayong move ang Diyos. Wow, di ba? Ito pa po, Pastor. Yung una, because of the nature of His work. Yung pangalawa naman ay because of the grace that He carries. Yung biyaya daw pong daladala ng pastor, kaya kailangan i-honor yung pastor. Dahil mayroon siyang biyayang daladala. May video ka ba nun? Meron pa. Kaya pakita May natin. present siguro ni Brother RJ. Because of the grace that He carries. Yun. Grace is God's power and ability Sa working Ephesians 3:2. in you so that you'll become the person that God wants you to be. Because of the grace Ang that He grace na carries. tinutukoy po rito, ito raw po yung kapangyarihan ng Diyos na umiiral, gumagawa sa inyong buhay Ephesians. upang kayo raw po ay maging isang klase ng tao ayon sa plano ng Diyos sa buhay niyo. And for us to become righteous in God's sight, hindi lamang positionally but experientially, you need the grace of God. Yun. So that's the meaning of the word grace. God's power and ability, okay, working in you so that you will become the person that God wants you to be. Okay. It is God's power and ability working through you. It's all through the grace of God. But that grace, hindi ito direktang ilalagay ng Diyos sa buhay mo, sa puso mo, kundi ito ay direktang diniposito ng Panginoon sa buhay ng inyong pastor. At that grace, okay, if I am your pastor, you are my congregation, that grace has been deposited by God to me, but that grace is not for me, it's for you. It's for, ito po ay pinatutuhanan ng Ephesians chapter 3, verse 2. Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. So, if I am Paul, si Pablo ang nagsasalita rito, kausap niya Ephesian believers, yung grasya ng Diyos na para sa inyo, unang diniposito ng Diyos sa akin. The grace of God, what is the grace of God? It is God's power and ability working in you so that you'll become the person that God wants you to be. It's you need to access that grace na binigyan ng Diyos sa inyo that has been deposited in me. You can only access that grace accurately if you know how to honor your pastor. You will talakayin natin. never become successful Pakiputol in na the sight itong of God. ano na to. Pakiputol na. Okay, kita nyo ang linaw-linaw. Ang sabi niya, grace is the power daw, di ba, of God given Ito, Pastor. to pastor. Wala, kawawa naman po kami. Wala tayong grace. Siya lang ang may grace. At sabi niya, ma-access mo lang ang grace ng Diyos through the pastor. Oh, kaya pala eh. Talagang kawawa ang mga miyembro. Kung ikay-miyembro lang, talagang yuyuko ka rito at magmamakaawa ka, no? Parang si Kibuloy na ito. Grace po namin. Yung grace, mga mamakaawa kasi. Ang grace, ang Diyos ang nagbibigay, no? Hindi pastor. At hindi sinabing diniposito. Ang sabi, that was given to me. Sabi kay Paul, hindi diniposit. Ano yan? Ano yan? Bank account. At ano ang grace? Ang grace, sinabi rin ni Paul dito, hindi ito power. Na kung ano-ano na para mag-govern yung miyembro. Ang sabi dito, ang grace ay ganito. May power yung pastor. Ang grace ay
revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets, and this mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and shares together in the promise in Christ Jesus. Ang grace ay yung gospel na ang mga hintil ay maging kasamang tagapagmana ng bansang Israel. Ito yung mystery na ipinagkaloob kay Pablo, na ang mga hintil ay kanyang sasabihan, ipapaalam sa kanila, na ang grace ng Diyos ang naging daan upang kayo'y maligtas. Una, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Anong Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ay kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yun yung grace, yung gospel mismo. Na ito ibinibigay ng libre, hindi lang sa bansang Israel, kundi pati sa mga hintil. At sabi niya, yung mga hintil ay kasama ng tagapagmana ngayon ng Diyos, kasama ang Israel, na sila'y parehong pamamanahan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus. Na biyayang ipinagkaloob ang kaligtasan sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo doon sa krus. Yan ang grace. Walang ibang meaning ang grace. Walang sinabi itong grace is the power. Wala. Ability. Ability, hindi. Wala ka ritong mababasa. At kahit kailanman, wala ka namang makukuhaan ng ganong description ng grace. From the very beginning of Christianity until today, ngayon lang ako nakarinig sa kanya Power. na ang grace ay power ng pastor. Na idineposito sa pastor yung power na yun. Yun daw ang grace, yung power, nakadeposito ngayon sa pastor at ang pastor lang ang may kakayahan ngayon na magbigay. Oo, parang, Makashare itong mga miyembro. Pastor, bigyan mo naman kami ng grace. Yun. Kung magmamakaawa ka ngayon kay Pastor Butchan na ikaw naman ay pagpalain din ng biyaya ng Diyos. Kasi hindi na pala ito sa direktang makukuha sa Diyos. Kaya tama po, Pastor, yung sinasabi nila na kailangan dumaan muna sa Pastor. Bagong sa Diyos. Oh, ay tinuturing niya na parang si Apostol Pablo. Ay si Apostol Pablo nga, hindi niya sinabing ako lang ang pwedeng magbigay eh. Diba? Tinuring din niya na ang Ebanghelyo ay pwedeng makamtan din ng kahit sino, kahit hindi siya ang nangaral. Well, in fact, sa Roma, sinabi niya na hindi pa siya nakaabot doon, pero marami ng sumampalataya sa pamamagitan ng mga naglalakbay na Kristiyano. Hindi lang ang mga apostol ang nangangaral at pinagkukunan ng biyaya, ng kaligtas, ng mensahe ng biyaya. Hindi lang sila nagsishare ng grace na ito ng Diyos. Maski noong ang mga inusig ang mga nanampalataya doon sa Acts, ang sabi doon, at nangalat ang lahat ng mananampalataya maliban sa mga apostol. Hindi nangalat ang mga apostol. Ang nangalat yung mananampalataya. At sila din ay nakaranas din ng grace ng Diyos at yun ay kumalat. Sila rin ay binigyan ng Diyos ng pwesto sa kaharian na sila din ay tagapagpakalat, tagapagpahayag din ng biyaya ng Diyos. Hindi lang sila Pablo ang naging daan upang ang mga tao sa labas ng Israel o sa Judea ay makaranas ng biyaya ng kaligtasan. So maraming mga naging mananampalataya even without the effort of the apostles. Yung mga nakarinig sa kanila sa Acts chapter 2, yun ang nangalat. Nagkaroon ng mananampalataya sa Roma na hindi kilala kung sino ang nangaral ng Ebanghelyo doon, ng biyaya. Yun ang biyaya ng Diyos, yung gospel. Hindi kung ano-anong kapangyarihan mo. Anong kapangyarihan mo? Napaka-big. Ano bang power yan? Sige daw, magpakita nga ng kapangyarihan mo. Grace. Ay, wala ka namang kapangyarihan nga eh. Oh. Baka paputiin mo, kaitimin mo ang puti mong buhok, di mo pa kaya. O kaya, pahintuin mo ang sakit ng ngipin mo, tapos ikaw may power ka na makakakuha sa iyo lamang ng power, ng grace ang mga Kristiyano. Hindi sa direkta sa Diyos. Biruin mo, ikaw nang nagdi-disseminate ng grace. Nung isang araw, di ba, siya na ang nagbibigay ng Holy Spirit? Ngayon naman, siya na ang nagbibigay ng grace. Eh, Diyos ka lang. Alam mo, ito ay hindi lang verging on the cultic. This is already cultic teaching. Cultic talaga po, Pastor. Any teaching that is contrary to the major teachings, major kasi yan eh, yung grace, salvation yan eh. Pag ikaw na ang nagbibigay ng salvation, sa tao, hindi ka na totoong mangangaral. Sa demonyo ka. You are Another gospel. you have another gospel, Galatians 1. Ipakitingnan mo nga ang Galatia 1:8 kung ano ang parusa sa ganyan. Puputulan iyan ng karapatan na makabahagi sa mga Sabi sa mga dito, ng Diyos.
Galatia 1:8. Ano ang parusa sa ganyang tao? Subalit kahit kami, o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. O biruin mo, parurusahan. Kahit si Pablo, pag binago na niya at sinabi niyang ako na ang magbibigay sa inyo ng biyaya. Aba, parusahan ako ng Diyos. Kasi very, major yan. Very crucial na katuruan, yung biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, Diyos lang ang nagbibigay. Siya nga lang ang nagbibigay ng biyaya. Kasi ngayon, aagawin mo sa Diyos, sasabihin mo, ikaw na rin. Pastor. Oh. Abay, laking kasosyo ka na ng Diyos. No? Doon sa pagbibigay ng biyaya niya. Hindi yata po sila natatakot sa parusa. Diyos. Hindi. Pag hindi ka natatakot sa parusa, ibig sabihin, deluded ka. Akala mo ligtas ka, pero hindi. Akala mo. Deluded yun self-deluded. Niloko mo na ang sarili mo. Dahil bakit? Karaniwan, nadidelude ang tao dahil may desire na pansarili din siya. Para sumikat siya, para sundan siya. Ito kasi is, mababa ang self-esteem nito eh. Kaya, Nagigets ko, Pastor. mababa ang self-esteem. Gusto niyang maging sikat eh. Actually, sa Sikat na rin siya ngayon. Tama rin. Sa bandang huli, may process. Sikat na rin siya. Sige, ano pa ang katuruan niya na ating... Ito, nabanggit na ito kanina pero binanggit niyo ulit ito. Kaya kailangan sumunod para magawa ng pastor ang pagbabantay sa kanilang kaluluwa. Kailangan sumunod sa apostol. Opo, sumunod sa apostol, sa pastor. May binabanggit ba dyan, Brother RJ? Wala nang tanong-tanong, basta sinabi ni apostol. If you Tingnan natin. don't access your grace in the life of your pastor, but the only way for you to access that grace is what? You have a covenant relationship with him. And one way to express that covenant relationship is that you know how to honor your pastor. Tagabantay ng inyong kaluluwa. So magtiwala kayo sa inyong pastor. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple, do not let your hearts be troubled. So here is Jesus Christ telling them, para mawala ang inyong alalahanin, magtiwala kayo sa Diyos. Mag-trust in God or believe in God, believe also in me. Bakit sinabi niya na magtiwala rin kayo sa akin? The disciples trusted God. But the problem is, questionable para sa kanya, ito bang mga disipulo kong ito ay nagtitiwala sa akin? Kaya sabi niya, trust also in me. Magtiwala rin kayo sa akin. Kung paano ang sheep ay nagtitiwala sa Diyos, dapat din po matuto siyang magtiwala sa taong tinawag ng Diyos para magpastor sa Kanya. Ay, Jesus Para Christ yun magawa po ng pastor Hindi naman ang sila kanyang Jesus trabaho bilang gwardiya, tagabantay ng inyong kaluluwa. So, ang ginamit niya is, sinabi ni Jesus, kung paanong sinugo ako ng Ama, di ba? Ay sinusugo ko rin kayo, pero sa kanya is, kung paanong nagtitiwala ako sa Ama, wala namang word na nagtitiwala sa Ama eh. Ang word dyan na ginamit ng Panginoon eh, kung paanong sinugo ako ng Ama, di ba? Ay sinusugo ko rin kayo. Pero wala siyang sinabing kung paanong nagtitiwala ako sa Ama, tiwala din kayo sa akin. Baliktad na yun. That's only invention na lang niya. At saka, bakit mo naman ikukumpara ang sarili mo sa Diyos? Kaya sabi niya, kaya magtiwala din kayo sa pastor. Ibig sabihin, ang pastor at ang si Kristo, magkapantay na sila. Kasi nga, pwede. Kasi nga, ang pastor na ang tagapagbigay ng biyaya eh. Di kapantay na nga ni Jesus kasi ang nagbibigay ng biyaya ay ang Diyos din, di ba? Sa pamamagitan ni Kristo. Doon sa pagbibigay ng biyaya, Diyos Ama yun, trabaho ng Ama. Di ba sabi nga na wala makalalapit sa akin, malibang siya inilapit ng Ama. So talagang ang Ama talaga nagbibigay ng biyaya. Doon sa kanilang katuruan na ang pastor na rin nagbibigay ng biyaya, pinapantay nila ang sarili sa Diyos Ama. Dito naman, ipinapantay naman niya ang kanilang sarili sa Diyos Anak. Na kung paanong ako'y nagtiwala sa Ama, ay magtiwala din kayo sa akin. Kasi nga daw, hindi mo ma-access yung grace ng Ama, kasi sila'y Ama na rin eh. Kung hindi sila magtitiwala sa Anak. Yun ang lumalabas. So, nangangahulugan lang ito na talagang bidang-bida ang pastor. Bidang-bida, no? Siya na ang Diyos Ama, ang may karapatang bigay ng biyaya. Siya na rin ang Diyos Anak, na kailangan pagtiwalaan. Kung paano nagtiwala daw sa Ama, na parehong mali pa rin at tinwist lang yung salitang kung paano isinugo ako ng Ama.
ay sinusugo ko kayo. So walang ganoong kung paano kayo nagtiwala sa Ama, ay magtiwala din kayo sa akin at ako ang equivalent ko mga pastor dahil sila ang bantay ko sa kaluluwa ninyo. Walang ganoong katuruan sa Biblia. Aso yung nagbabantay, hindi si Butchal. Aso. Pwede yung aso bantay, di ba? Di ba? Yan magaling na bantay. So pero yung tao magbabantay, ay para kang aso. Ginagawa mong parang aso ang iyong sarili. Mas magaling magbantay yung aso eh. Mas magaling pa ang asong magbantay kaysa tao, di ba? Kasi ang aso, tapat yan, loyal. Hindi pati yan maghahanap sa iyo ng ibibigay mo, ipapakain mo. Kung ano na ipakain mo sa aso. Di ba? Kahit na tinapay lang yan, masayang masaya siya. Pero yung mga tao, nagkukunwari, nabantay ng kaluluwa, hindi yan masaya pagka hindi yan nakatanggap ng malaki. Ay, Pag kulang yan, sabihin ko sa iyo. seryoso. Kaya magpapaseminar yan, malaki. Ay, talagang bayad yan. Hindi pwedeng mag-seminar yan ng libre. Kaya nga galit na galit, kailangan kayo ay magkano sa pastor. Mamaya po yun. Oh, mamaya daw pa. Matatalakay ba? Sige, tuloy natin. Tingnan natin. Yun. Kiniklaim din niya na ang pastor ay mag-relay down lang ng kanyang buhay para doon sa mga sheep. Kasi parang kung sino daw yung kinukonsider niya na sheep, doon lamang siya magsasacrifice. Aba, ay selective, ano? Mhm. Selective shepherd. Nandyan yun sa video. Ayos. Sige daw, tingnan natin kung nandyan. Sumunod. Magpasakop. And because I want to be a good shepherd, according to Jesus, I will only lay down my life to those whom I considered as my sheep. I considered as my sheep. Yun lang sumusunod. Ay, kaso pastor, paano yung kinukonsider lang niya? Paano kung sheep pala talaga yun? Yan ang problema. Kaya nga siya na ang Diyos dahil kilala niya ang sheep. Di ba sabi ni Jesus, I know my sheep. So siya na si Kristo. Kaya I know my sheep. Ang problema, ang Panginoong Kristo ay mahal niya lahat ng tao. Tama. So kahit tupan niya o hindi man, nahahabag siya. Itong si Butchal, kakaibang Kristo. Bahala kayo. Bahala kayo pag hindi ko kayo gusto. Yun yung tono eh. Yun ang If you don't obey me, then Hindi ka sheep. I will not care for you because you are not my sheep. Mga kapatid, kahit sa literal, may mga tao talagang tunay na mananampalatayang makulit eh. No, sa totoo lang, kahit tunay na Kristyano, talagang iyan, may tendency na may mga taong ang temperament niyan ay kontra doon sa personality niya, kontrapelo sa pastor. At may mga mananampalataya, well-meaning, na kaya lang naman siya tumututol kasi talagang may puntos siya. Hindi naman pwedeng, wala nang karapatan ang taong magsalita. Na pagka ikaw ay tupa ko, kahit kaunti, wag mo akong sasabihan ng mali. Wag mo akong hindi susundin sa lahat ng gusto kong ipagawa. Abay, teka muna. Hindi po yan iglesia. Wala nang kalayaan ang tao. Wala na. Dito sa kanyang sinasabi, parang binibigyan din na kung hindi kayo susunod sa akin, hindi ko kayo paglilingkuran. Mabuti pa ang politiko, Kahit kalaban niya, pag talagang, kahit kalaban niya, ang politiko. Bibigyan ng ayuda. Bibigyan ng ayuda pa rin yan, Ito, hindi ko kayo bigyan ng ayuda pag ayaw niyo sa akin. O kaya naman pala, pinaalis na niya yung ayaw sa kanya, O, di ba, kaya nga ang sabi sa atin, may turo daw yan na pagka nawala ang isang tupa at yung 99, hindi huwag iwanan, kundi yung isang tupa niya, huwag nang hanapin. O, dahil baka makagulo pa yung isang tupang nawala na yun pag inihalo mo sa 99. Tama nga, Tama. Kumbaga, nagja-jive ang lahat ng kanyang katuruan. Kasi ngayon ko lang ito narinig, honestly, Ngayon ko lang narinig itong iyong kinumpile na mga video. So, yun. Pag hindi kita tupa, pag ayaw mong makinig, hindi kita paglilingkuran. Tsaka pastor, tama. Masahol ka pa sa politiko, yan. Sinabi pa niya na yung lockdown ng word sa Bible o kawan, mix daw yun ng mixture ng sheep at saka ng goats. Meron bang gano'n? Mixture. Alin, yung sheep. Yung kawan ng yung church? Yung kawan. Pwede. Pwede naman. Tumama siya doon. Kasi talagang tulad ng talinghaga ng trigo at ng mga masamang damo, nasa isang bukid talaga. Kumbaga, ang church may nahahalo talaga na goat. Hindi mo naman kasi kilala ng lubusan
kung sino talaga ang tunay at hindi tunay na sa loob ng church. So, tama naman siya. Kaya nga lang, ang mali, dahil nga hindi mo naman kilala talaga ng completely kung sino ang tupa bakit naman mag-judge ka na porke ayaw sumunod sa iyo, hindi tupa? Yun ang ano. Kasi pwedeng yung tupa na yon, talagang tupa ng Panginoon, ikaw naman, iba na ang iyong ginagawa. Hireling ka na, kaya kasi nasaway. So, makinig ka. Baka mamaya naging hireling ka na lang pala. Wala ka ng concern sa tupa. Kaya yung tupa mo, talaga magre-reklamo. Lalo pag ang tupa, nagugutom sa tunay na spiritual na pagkain. Nag-iingay yan. Walang tupang basta na lang magpapakamatay, di ba? Pag nagugutom, hahanap talaga yan ng pagkain. At magre-require talaga yan ng pagkain sa kanya. Kasi yan naman gumagatas Di ba? Yung gatas naman napapakinabangan ng pastor. Dapat naman ang pastor maghanda din ng masarap na putahe. Siya, ang putahe niya, puro panghuhusga pag hindi kayo sumunod sa akin, hindi ko kayo tupa. Kaya dito, pinapatay niya yung paglaban. Pinapatay niya ang opposition. Parang he is power tripper Power tripper na nobody can judge me, nobody can accuse me of teaching something that is not according to the Word of God. Nobody can accuse me of wrongdoing. Even though if I'm doing wrong, nobody has the right to tell me that what I'm doing is not according to God's Word. Kumbaga, ako ang ultimate arbiter ng truth. Ako ang ultimate power. Di ba? Ako ang ultimate na leader na walang sino mang makaka-question. Si Pedro nga, sinaway ni Pablo, di ba? Sa totoo lang, kung titingnan natin, si Pedro ay nauna kaysa kay Pablo. At kung paunahan din lang at palakasan ng power, makikita natin si Pedro talagang espesyal na disipulo yan. Pero kita mo, ano nangyari? Nung si Pedro ay ayaw nang makisama sa mga hintil, sa takot na baka siya ay usigin ng mga kapwa Hudyo, sinaway siya. Head on sinabi sa kanya ni Pablo na mali ka Pedro sa harap ng maraming tao. Bakit si Pedro? Hindi siya nagsabing, hindi pwedeng pagpastoran kita. Diba, Pablo, lumayas ka, peke kang apostol, peke kang Kristiyano, ba't mo ako sinasabi? Hindi, nagpakumbaba si Pedro. At natuto si Pedro. Kaya doon sa First Jerusalem Council, talaga, nagkaroon ng consensus na gumawa na lang tayo ng paraan para magkaisa ang mga hintil at mga Hudyong Kristiyano. Huwag na lang nating pakainin ng dugo ang mga hintil. Pero huwag din naman nating pilitin ang mga hindi Hudyo na gumawa ng ating mga ritual bilang Hudyo, na sumunod sa ating kaugalian. Di ba? So, hindi nakikinig ang tunay na pastor, tunay na apostol, nakikinig sa pagtutuwid ng kapwa niya mananampalataya. Hindi siya ang ultimate source of power. The ultimate source of power is God alone. And the ultimate source of authority is the Word of God. Tama po. Hindi ang tao, hindi sibot yan. Ano pa ang makikita nating mali sa kanyang mga tinuturo? Kailangan. A good shepherd lays down his life for his sheep. My sheep hears my voice, and I know them, and they follow me. Yan po ang sabi sa John chapter 8. Chapter 8. Hindi sa chapter 8 yun. Saan yun? Chapter 10 yun. Namali lang siya. Namali. John chapter 10 po, yung my sheep know me, and I know my sheep. Malalaman ng isang mananampalataya ay tupa ko. Nakikinig sa akin yan. Sumusunod sa akin yan. At kilala ko sila. Ngayon, kung kilala ko ang tupa doon sa church, kilala ko rin yung mga kambing. Every time you read the word flock, sa Tagalog, kawan, in the Bible, it is always a mixture of sheep and gold. Okay? Tuloy. Sa mga pastor na katulad ko, give your life only for the sheep. Ano daw? Give your life Hebrews only for the 5:8, sheep. although he was Para sa mga tupa lang. Yung binabanggit po. a son, he learned obedience from the things which he suffered. Even the Lord Jesus Christ himself. Tama naman. Dumating Give po your yung life. ultimate test of obedience. Maski masakit, maski mahirap, Lord. Tama naman. Give your life for the sheep.
Pero without condition. Kasi siya may condition, kailangan sumunod lagi, kailangan wag ko questionin eh. Eh, At tama naman din, na dapat talaga ang pastol ay binibigay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Pero, ang Panginoong Sus lang ang nakagawa nun. Pero pastor, ang ano kasi po ay, di ba, pag pastor ka, hindi mo naman alam talaga kung sino talaga ang totoo sa church. Kaya ibibigay mo talaga yung paglilingkod mo sa kanila kahit hindi sila, ano, Tama, oo, kasi damay lahat. Opo. Kumbaga, dahil meron kang pinagpapastoran, hindi mo man kilala kung sino-sino talaga ang tunay na tupa doon, hindi ka mamimili. Eh sa kanya kasi may pamimili. Pag hindi sumusunod sa akin, Ang kanyang qualifying requirement para sa tupa, sumusunod lang sa kanya. kailangan ay, yes po. So matatakot naman na yung hindi sumusunod sa kanya na ay hindi ako nito bibigyan ng grace. O, di ba? Eh di kailangan ko ng sumunod. Ako. Kaya self-serving pa rin. Kumbaga yung kanyang puntos na yon ay may laman. May laman. Na nanggaling doon sa premise na ang tunay na tupa lang ay yung sumusunod. Kaya ibibigay ko sa kanila akin ba. Ang problema nga sa isang church, hindi mo naman pwedeng eksaktong 100% malaman kung sino-sino talaga ang tunay doon at hindi. Kaya binibigay mo ang buhay mo sa buong iglesia. Kasama na doon yung hindi tupa. Minsan nga po mayroong masunurin pero hindi naman po talaga eh. Yes. Personal na gusto na mangyari. Makinabang siya doon sa iglesia, no, as a whole. Kumbaga may business doon. So doon siya kumukuha ng either customer, client, Kaya, or ng manpower. Kasi nga minsan mura ang manpower ng church Kristiyano kasi nauuto-uto na brother kasi meron akong patrabaho, pwede bang ano na lang? Libre na lang, ha? Ikaw naman ay kapatiran, eh, di ba? Ganon, di ba? Sira yung aking tibay, di ba? Marunong ka mag-repair. Pwede bang, ano na lang, tinapay na lang, at saka soft drinks. Kasi wala akong mali. Kaya maraming, tao sa loob ng church ng interest din, mag-multi-level lang. Kaya parang masunurin, parang tupa, pero pag yumaman na yan, aalis na yan. Kasi, ang kanya na namang interest, magamit yung manpower, eh. Ma-recruit niya sa cryptocurrency. Tapos pag na-recruit na niya, o di ba, biglang gumuho na yung Bitcoin, biglang bumaba ang presyo, aalis na siya kasi nakinabang na siya. Iiwanan ngayon ng mga miyembro na nawawala na yung puhunan. Pero mga ganyan po talaga, mga pastor ngayon. May kilala akong mga pastor ngayon. Oo, di ba, ginagamit ang kanilang miyembro sa multi-level marketing. Cryptocurrency. Cryptocurrency. Minsan naman yung pendant, quantum pendant, na pag bumili ka, 16,000, pagka naka-recruit ka ng 4 sa kaliwang side, 3 sa right side, ay meron ka rin 16,000. May isa ka pang gold na coin. May ganun pala. Yung gold quest noon. Ang problema noon ay walang na-recruit si membro. O, di kawawa. Kawawa naman. Hindi niya mabawi yung kanyang 16,000. So, maraming pastor ang dito nalilinlang, nagagamit ng kanilang mga miyembro para sa pansarili nilang interest. Pati yung tithing, kaya naman galit na galit sa mga hindi nagtatites kasi sino ba ang nalulugi? Di siya. Di naman ang church kasi kanya naman pumupunta yung yung offering. Asawa niya ang treasurer, siya ang president. Anak niya ang auditor. Di ang galing. Kanila lahat. Kanila lahat. Di saan pa wala nang mako-question sa kung saan mo ginagastos yan. Di ba? Naging negosyo po ang church. Negosyo. Tapos may produkto, bili kayo. So ang miyembro hindi makakahindi, si pastor ang may tinda niyan. Di ba? Anak ni pastor, bili kayo. Hindi ka bibigyan ng grace. Hindi ka bibigyan ng grace. Di ba? Lalo na pag siya. Talagang pag humirit iyan, talagang hindi mabibigo. Paparinig pa yan na, alam mo, talagang nagamitin pa sa pulpito, titirahin pa sa pulpito. Titirahan pa sa pulpito yun. Yung, ikaw, Jobs! Ikaw, kailan ka nagbigay? Jobs, ha? Yan. Pero ikaw, ba't late ka na naman? Di ba may kotse ka? Anong ginawa mo? Nagsundo? Di ba? Yun. Talagang aahasa na yan, pambubuli. Ginagamit ang pulpito para sa pansariling interest. Hindi na ang salita ng Diyos ang bida at ang ginoglorify ay ang Diyos. Sila na ang bida at ang ginoglorify na yung kanilang kagustuhan. Yung authority nila. Gusto nila po yung member nila mag-uupo na lang sa kanila. Opo. Yes po. Siya nga po. Opo. Siya nga po. Oo nga po.
Ganun lang. Walang karapatang magreklamo ang miyembro. Mamalasin kayo. Kaya kayo maniwala sa swerte. Mamalasin kayo talaga. Sige. Ano pa yung line? Esteem your pastor very highly. Mataas na paggalang, mataas na respeto, mataas na pagkilala Yan. ang inyong pastor. Sino po tinutukoy Very dito? Very clear. Point number. Ito po yung inyong spiritual leader, ang inyong pastor. Yan sa At ano ang inuutos ng Panginoon sa mga mananampalataya? And that you regard, appreciate, respect, that you regard them very, very highly. Mataas na mataas. Hindi po ganoon ang turo ng Biblia na ang pastor ay sobrang itataas mo sa pedestal. Well, in fact, binabawal ng Diyos yung magtiwala na sa tao, kapwa-tao, no? At i-elevate ang tao. Kung sino mang may gustong magmalaki, ang sabi ng Panginoon, ay si Kristo ang ipagmalaki. Si Cristo, sabi ni Pablo po Ang sabi ni Pablo, no? At hindi po ang tao ang dapat mag-glorify. Si Pablo mismo. Si Pablo mismo, sabi niya, pumunta ako sa inyo nangingimi. At walang ibang ginamit, kundi yung plain na karunungan na nanggagaling sa salita ng Diyos. Sabi nga niya, hindi ako nagpilit na makinabang. Di ba? Hindi gaya ng mga false apostle na yan na ano bang pinakain sa inyo na inyong binigyan ng lahat ng pabor. Ako, libre kong ibinibigay. Libre kong tinanggap, libre kong binibigay. In fact, si Pablo hindi tumanggap ng sweldo. While Paul was preaching, siya po'y gumagawa ng tent. Doon galing yung idea ng tent-making ministry. Na habang ikay nagmi-ministry, may trabaho ka, your support will come from your job. And your ministry is for free. Wala kang tatanggaping kabayaran. Kasi nga, lalo na kung pumunta ka sa isang lugar na wala pang Kristiyano, nagsusupport sa iyo doon. So, ang ginagawa ng maraming pastor, kung teacher sila, kung sila ay may profesyon na kanilang pinagkakakitaan, trabaho, libre sila nangangaral. At ang kanilang sweldo, ang kanilang ginagastos para sa pang-araw-araw na pangailangan. At si Pablo, tumanggap lang talaga ay sa taga-Pilipos, no, ng support, ng regular na support while he was in prison. Kaya mahal naman yung taga-Pilipos, pero mahal niya lahat. So, ang mga taga-Roma, hindi naman niya yung nakilala, wala namang support sa kanya. Pero sabi niya, anong pagnanasa kung makarating dyan upang kayo aking ding maka-fellowship, makasama. Diba? At kayo ay ma-confirm, no? Na ang inyong pananampalataya, no? Na talagang kayo ay kasama sa mga hinirang ng Diyos. No, ngayon, ang pastor ay wala dapat ganoong desire na halos sa kanyang kongregasyon ituro niya. Nakakahiya yon na pastor ka, tapos tuturo mo sa iyong miyembrong sarili na, ako yung pagtahasa na yan. Ako igalang mo. Ang sobra-sobra. Self-serving na. Self-serving ka. Kongregasyon mo ang kaharap mo, tapos ikaw nagpapapuri ka. Parang sinasabing, purihin mo naman ako. Di ba? Grabe, oh. Masayain mo ako, bigyan mo akong pera. Ganun lang naman yan, eh. To make the story short, meron ka ba dyan? Diba? Yun lang yan, eh. Ano yung paggalang? Siyempre, money. Di ba? Sabi nga nung isang, bishop, o bishop, Oriel, ang sabi ni Obishop ay, di ba? Yung word na honor ay galing sa honorarium. Kaya kung gusto mong i-honor ang iyong pastor, bigyan mong honorarium. Sabi nga niya, pastors, your prayers are good, but pastors need cash. Yun ang tinuturo niya. Matindi, no? Di ba? Tapos may nagbigay daw sa kanya, pera. Sabi niya, damang-dama ko ang pag-ibig. Tapos sabi nga niya, kayo hindi mukhang pera, ako mukhang pera. Bigyan niyo akong pera. Ganito rin ito, indirectly lang. Parang kasi yung honor, naging kasakit dyan sa kanila yung pera. Sa totoo lang naman, hindi naman ang gusto nila yung purihin lang eh. Yung mga yan, ang gusto nila, kayamanin sila ng miyembro. Pero mo nga dyan, tatakdaan ng miyembro, ibilin niyo ako ng kotse. Magkampag-kampag kayo, di ba? Tapos hulugan niyo ako. Bakit? Pastor niyo ako eh. Grabe.
O biro mo, tinakdaan mo ang miyembro mo ng iyong luxury, ng iyong gagamitin para lang sa iyong sarili. Tapos yung mga miyembro. Sa miyembro mo, naglalakad. Oh, walang pamasahe, tapos ikaw nakakotse ka. Diba? Bumagay ka. Diba? Bumagay ka lang sa mga miyembro mo. Si Pablo, kung saan siya naroon, yun ang ugali din niya, yun ang kanyang naging lifestyle din. Sa mga hintil, lifestyle na, gentle din siya. Hindi sa sin, kundi dun sa kung anong kinabubuhay, yun din ang kinabubuhay niya. Hindi siya tumanggap sa mga taga-Korinto nga, hindi siya tumanggap. Kaya sabi nga niya, hindi ako tumanggap sa inyo ng anumang kaloob. Diba? Pero itong mga false apostle, grabe. Nagmamayabang pa kayo na kayo ang nagsusupport. Esteem your pastor. Esteem your pastor. Self-serving, ang dapat magsasabi niyan, hindi ang pastor mismo, kundi iyong hindi pastor. Mababasa niya yan. At saka hindi mo na kailangan, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan turuan ng miyembrong igalang ka. Because respect is not, demanded. It is earned. Tama po. I-respect ka ng miyembro mo pag alam talaga nila ang buhay mo na hindi ka nakikinabang sa kanila. Pero naglilingkod ka. Pero mo naglilingkod ka, wala ka man lang napapala sa kanila. Bakit? Mahal mo ang Panginoon. Kaya ka naglilingkod sa mga anak ng Diyos. Tama. Hindi dahil kaya ka naglilingkod sa isang grupo o sa mga tao, ay dahil nakikinabang ka sa kanila. Ibang paglilingkod dyan, pinaglilingkuran mo yung pera nila. Pero kung naglilingkod ka dahil sa gusto mo silang paglingkuran, dahil alang-alang sa iyong naranasang biyaya ng Diyos, sa tinanggap mong kaligtasan, at sa iyong pagkatawag sa iyo ng Diyos na ikaw ay mangaral at ikaw ay maging isang leader ng iglesia, tinawag ka talaga at naglilingkod ka, hindi para sa pera, hindi para sa posisyon, at hindi para sa sa mataas na pagtingin ng tao. Tama. Yun ang tunay na paglilingkod. Pero yung naglilingkod ko na dinedemand mo, ay hindi ka tunay na lingkod ng Diyos. Lingkod ka ni Satanas. Dahil si Satanas ang mahilig mag-elevate sa sarili, pride. Di ba si Satanas yan eh? Kaya si Satanas inihulog na Sa Isaiah binagsak chapter mula sa langit eh. Dahil ninais niyang i-elevate siya, tapos ikaw gusto mong i-elevate ka para kang si Satanas. Di ba? Papantay din. Wala kang pagkakaiba kay Satanas eh. Di ba? Na gusto kong ako inyong inuhin. Gusto ko ako ay inyong itaas. Pagkakaiba talaga kay Satanas, di ba? Satanas na Satanas lang, ang tingin ko. Tunay na lingkod, hindi ako nakinabang sa inyo at ayokong meron kayong masabi sa akin. Kahit man lamang sa paglilingkod ko, hindi ako mapulaan na ako'y naging pabigat pa sa inyo, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi namin ginamit ang aming karapatan na kami ay makinabang. Ito, ang gusto talaga, gamitin ang karapatan. Baliktad na baliktad sa tunay na apostol, no? Wala na karapatan. Ang tunay na apostol, ayaw ang tumanggap siya. Ibigay nyo. Ikalang mo kami. Dapat nasa pedestal kami. O di ba baliktad na baliktad? Sino pa ba namang hindi makakadiscern dito na mali ito? Baliktad na baliktad ang ugali niya sa mga tunay na apostol. Pareho ng tatay niya. Sa bagay, kung sinong tatay mo, magagaya mong ugali. Tama. Ano pa? Mayroon po pong sinabi yan eh. Honor your pastor with your substance. Sabi ko na, doon pupunta yan eh. Hindi nga yun eh. Pera yun. Substance. Katas. Ano ba ang katas? Diba? Katas ng Saudi, katas ng negosyo, katas ng... Di ba? Binabanggit yata niya din yung Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Proverbs 30, may pastor na ba nun? 3. Proverbs. Na hindi lahat ng tao ay magugustuhan ang sinasabi ko at ginagawa ko. Bakit? Because your spirit irritates the demons in them. No. Hindi raw lahat ng tao. Magugustuhan dahil our spirit Your irritates. spirit irritates. My spirit irritates your spirit. Kasi demon daw yung spirit ng mga Hindi, parang pakarinig ko, your spirit irritates the demon. Parang ganun po. Di ba? Hindi siya demon kasi ako na-irritate sa kanya. Sige daw, tingnan mo nga. Parang tama naman yun But your spirit irritates the demon. Tingnan mo nga. Balikan mo ng konti. Sabi niya, because... Tanggap ko na hindi lahat ng tao ay magugustuhan ang sinasabi ko at ginagawa ko. Bakit? Because your spirit irritates the demons in them.
Actually, ang tinutukoy Ang po, espiritu ko, ini-irritate ang demon. Ay, espiritu ko. Hindi naman sinabi niyang may spirit. Your spirit irritates a demon. Talagang i-irritate ang demonyo sa amin, kapatid. Tama talaga. Kung may demonyo ka, talaga mai-irritate ka. Kasi kami sa world of God lang, hindi kami pwedeng tumanggap sa demonyo. Tama ka. Your spirit irritates the demon. Sinong demon? Hindi naman sinabing may spirit, irritates the demon eh. Sinabi niya, your spirit, second person, tayo yon, ba? Pero Your spirit, yung nanonood sa kanya, irritates the demon. Who is the demon? Siya. Di ba? para kasi po, Parang grammar lang talaga, no? parang, Pero ang ibig sabihin niya, tayo ang demonyo. yung pastor daw, yung spirit ng pastor irritates the demons. Parang yun. Dahil your spirit referring to pastors. Opo. At siya rin. Kaya sinabi niya, your spirit. Kasama rin siya doon. Kasama din siya. Na-irritate niya ang demonyo. Tayo nga ang demonyo. Parang Sige, tuloy mo. Tayo pala. Ala ko, inaamin na niya eh. Honor your pastor with your substance. Huwag Yan, naman substance. puro happy pastors man, pastor. Tanungin nyo naman, ano ba yung GCash number mo, pastor? Ay, pakiulit nga, Brother Arjun. Tinatanong yung Gcash? Pinapatanong? Dapat daw itanong? Wow. Dami nun. Huwag naman puro happy pastors man, pastor. Tanungin nyo naman, ano ba yung GCash number mo, pastor? Wow. Ang galing. Alam mo, isa yan sa pinaka-ayaw na ayaw kong gawin. Binaba mo ng sarili mo na para ka ng nagmamalimos. Ay, yeah. That's the only thing that I abhor. Nung sabihin mo sa isang miyembro mo na, tanong mo naman ako kung anong Gcash ko. Grabe ka. Wala ka ng alam mo yon, wala ka ng hiya sa iyong sarili. Hindi mo na kinahiya. Pamilya mo, panghihingi mo. Direkta na panghihingi yan, di ba? Ako mamamatay ako na ako ay mahirap. Hindi ako manghihingi. Kasi ako ay manghingi. Magbanat ka ng buto para ka naman kumita, kapatid. Kasi hindi ipinanghihingi ang kabuhayan. Hindi ka dapat nabubuhay. Yan ang isa sa mga nakaka-irritate talaga eh. Alam mo yung mga halos nasa social media, tapos ipagsasasabi yung kanilang pangangailangan, mga pastor. May sakit yung ganito ko, ganyan, kami wala nang makain. Tapos nagpapaawa sa mga tao. Pero malingkod ka ng Diyos, nagpapaawa ka? Sa tao, sa publiko? Never iyan na ni minsan sumagi sa aking isip na ako ay magmamakaawa sa miyembro ko para ako kanilang gamayan. Kahit may sakit ako, di ko sinasabi. Bakit ka magpapaano sa tao? Di ba? Ibig sabihin ng Diyos mo, hindi ka pinoprovide. Kasi kailangan ba sabihan ng miyembro mo, alamin mo naman ang Gcash ko. Okay lang ba? Kuhanin mo naman. Parang kulang na lang sabihin, pahingi akong, pahingi akong pera. Ang Gcash ko. Di ba? Ganun lang yan eh. Nakaka-irritate talaga. Di ba? Na-announce po sa social media, sabi, please pray. Ginamit po yung pananalangin, pero nangihingi naman pa. Oo. Please pray for our needs. Here is my Gcash. Di ba? Diretsuhin na lang. Diretsahin na lang, nakakahiya pa sa mga tao eh. Kaya akala tuloy ng mga tao, ng mga taga-mundo, ang mga pastor, lahat ng pastor, ganun ang gawain. Kaya ang tingin sa pastor, akala nila hindi pwedeng yumaman, hindi pwedeng magkaroon ng negosyo, ang pastor hindi pwedeng igalang ng mga tagalabas, kasi ang pastor manghihingi lang yan eh. Diba, nakakahiya. Kahiya ang mga pastor dahil sa pinagagagawa nitong mga to. Sila ang nilalaglag. Kakita mo, lahat ng pastor, pagka yung ang karanasan ng isang tao ay mga ganyang laging nangihingi, nagpaparinig sa pulpito, buti pa kayo, mayroon kayong kotse, ako wala. Alam mo, ang tendency ng tao na nakikinig, lahat ng pastor ganito, mahirap. Lahat ng pastor gustong makalamang. Lahat ng pastor umaasa lang sa miyembro. Yan ang pinakamalaking mali. May pastor na hindi umaasa sa miyembro at siyang nagbibigay. Mali ang inyong paniniwala. Kaya tingnan mo. Patingnan nga natin pa rin yan. Sabi dito, honoring is releasing your substance. Honoring ng pastor daw, yung nire-release mo yung substance mo.
Wow, Pera. i-release mo na ang iyong Offering. substance. Offering, lahat Ano na. pa niya si David eh. Actually, ginamit pa po niya si paano? example dito si David. Paano ginamit si David? 2 Samuel 24. Mm. 1 to 25 yun eh. Kasi nag-offering daw si David dito after po niya na ano lang Panginoon yung salot. Yung nag-offering siya doon eh. Kay yung bukid ni Araw na ba yun? No-offer niya sa Diyos po yun eh. Yung kay ano? Binili niya? Oo, yung binili. Hindi si David yun. Si Abraham yata. Si Si Abraham. David po, Pastor, sa... Mayroon siyang binili. Yung may asawa na ibang tao. Di ba, Pastor, nung nagpasenso siya, si David, tapos, nagalit ang Diyos, Tapos, at nagpadala ng salot ang Diyos sa Israel. Marami namatay. so anong connect nung nagbigay? After na patawarin ng Diyos si David, nag-offering siya sa Diyos. Binili niya yung ni Arauna bukid. Para i-offer sa Diyos, para paghandugan ng... Yun ang ginamit niya. Opo. Na binili niya yung lupa na yon sa malaking halaga. Sabi ni David, hindi ako maghahandog sa Diyos ng walang halaga. Sabi po niya doon. Yung sabihin may halaga talaga. Kaya pera ang tinutukoy dito. Kailangan pag maghahandog ka daw sa Diyos, talagang yung substance mo. Yung mahalaga sa'yo. Yun ang sabi. Bakit? Hindi naman siya si David. Hindi naman tayo si David. Wala pa naman church. Opo. Ba't mo gagamitin ilustrasyon yung paghahandog sa Diyos si David? Hindi naman kami si David. Hindi ka rin naman Diyos. Ikaw ang handugan namin? Dito kay David, Diyos ang hinandugan. Ikaw tao ka, tapos sabihin mo, handugan mo ako? Tulad mo na naman ang sarili mo sa Diyos. Marong context ka na naman. Yun nga. Diyos ang hinandugan ni David eh. Hindi naman pastor eh. Tapos sasabihin mo, ako, handugan nyo kasi yung substance nyo, si David nga eh. Bakit? Ikaw ba Diyos? Tama. Di ba? Ba't sinumpa ka ba? Kaya ka nagpapalubag-loob sa Diyos. Bakit ako sinumpa mo ba ako para ako magpalubag-lubag sa'yo? Bibili kita ng isang bukid. Tapos bigay ko sa'yo. Ano ka, hilo? Magtrabaho ka, no? Tapos gagamitin mo pa yung kwento ni David para ikaw bigyan ka ng miyembro mo. Ito mga miyembro, bakit? Oo nga, no? Nagbigay si David. Hindi nila alam din naman sila sa David. At hindi naman yung pastor Butchan ang Diyos. Napakamaling nun eh. Ilustrasyon eh. Dahil ang Diyos ang binigyan ni David. Hindi ang pastor. Hindi ang pastor. At si David yun, hari. Yun, hindi naman kami hari para magbigay sa Diyos. Napaka-wrong context. So, mali-mali. Prinsipyo lang ang ginagaya. Pero ang nangyayari is, proof texting. Using the text as proof sa kanyang false teachings. But the text doesn't say about his teaching. Because David is not a Christian. He's a believer. There's no Christian yet. Grabe po yung twisting dito. And then yung God is not pastor. Para tulad mo ang sarili mo na ikaw ang pastor, handugan ka rin ng the best. Ba't naman kita handugan ng the best? Yung ang iyong sermon worst Kung ano-ano lang ang... At naman sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 1. Corinthians chapter. Pakibasa mo. Chapter 9 verse 1. Yan ang tamang paglilingkod, hindi gaya nung kanya nangihingi. Si Pablo, tunay na apostol, pero hindi nangihingi na gaya niya. 1 Corinthians chapter 9 po, Pastor. Yan. Dito tayo sa verse 12. Chapter 9. Mm. Okay, sabi dito, mga iba yung may ganitong karapatan, lalo na kami. Ngunit hindi namin ginagamit ang aming karapatang ito. Ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Sinasabi rito ni Pablo, nung kami nangangaral, dapat may karapatang kaming manghingi sa inyo ng tulong pinansyal. Pero hindi namin ginamit ang karapatang iyon. Kasi para hindi na kami makahadlang pa sa Ebanghelyo, na mahirapan pa yung mga kapatiran. Tapos sa verse 15, sabi dyan, ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito. At hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hinga ng tulong. Mas ibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang mga bagay na ipagmamalaki ko. biruin mo, ang pinagmamalaki ni Pablo, yung hindi siya nanghihingi. Yung pinagmamalaki nila, maraming nagbibigay. Marami nang bibigay. Baliktad no? Ang tunay na apostol, ang pinagmamalaki niya, yung hindi siya nakabigat sa iba. At hindi siya nanghingi at nagdemand. Ang pinagmamalaki ng mga false apostle, malaki ang aming nahingi. Masarap magpastor. At nakapag-demand kami, kaya masarap magpastor. Actually, binabanggit dito ni Pablo yung mga karapatan bilang apostol, pero hindi niya ginamit, sabi niya. Bakit? Para hindi na ako makabigat pa sa tao. O anong sabi pa niya rito?
Sa verse 16. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki, sapagkat yan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpahin ako kung hindi ko ipinangaral ang magandang balita. Biro mo. Hindi dahil ibig sabihin nangangaral ako ng ebanghelyo, may karapatan ako magyabang, itaas niyo ako. Eh, Purihin niyo ako. Dapat kami, pinakamataas ang tingin ninyo sa amin. si Pablo po, Pastor. Si Pablo sabi niya, hindi ako makapagmamalaki kahit ako'y nangangaral sa inyo. Diba? Woe to me. Kaawag-abag ako kung hindi ko ipapangaral ng ebanghelyo. Tama. Kahabag-habag ako kasi ito tungkulin ko. Hindi ito isang bagay na pinagkakakitaan. Ito'y dakilang pagkatawag ng Diyos sa akin na hindi man ako karapat-dapat, pinili niya ako para mangaral. So wala akong maipagmalaki. Kasi ako may hindi karapat-dapat din. Tapos itong mga apostol na ito, napakayayabang at ang gusto, akin na ang Gcash. Ito ang Gcash ko. Pwede ba namang matanong mo kung anong Gcash ko? Lalakas ng loob nilang Lalakas ng loob. Pero Manghingi. mali naman yung turo. Mali naman ang turo. Sana kung tama ang turo niya, alam mo, sa totoo lang, mag-aaral siya dito sa atin. Sa Puritan Theological College, susweldohan ko pa siya. Habang nag-aaral siya, susweldohan ko siya. Para hindi na siya mag-aaral ng mali. Di ba? Magkano ang sweldo niya? Susweldohan ko. Mababago po yung theology niya. Para na mabago ang theology niya. Di ba? Kontakin mo ako. Ito si Bulchal. Di ba? Tapos yung kanya mga ministry, suportahan ko pa. Nakikinig ka o nanonood Kung nakikinig ka at nanonood ka ngayon, tumigil ka na sa pangangaral mo ng mali. Para kumita ka ng tama. Nang hindi ka nang aapi ng tao. Maling-mali ang katuruan nito eh. Biro mo, si Pablo nga mamamatay na ako kaysa sa ako'y maturingang kinakalakal ko ang ebanghelyo. At hindi ako makakapagmalaki na ako ay nangangaral nito sapagkat ako'y sa aba ko. Hindi siya naghangad na siya'y Humility ni Pablo dito. hindi niya sinangad na siya'y itaas, na siya'y papurihan, na siya ay ituring, na may otoridad. Hindi. Sabi niya, sa aba ko. Sa aba ko. Kahabag-habag ako kung hindi ko pangaral ito. Hindi sa aking sarili yan. Di ba? Nakapakanan. Grabe. Sa verse 17, if I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. What then is my reward? Tithes offerings? Hindi. Just this, that in preaching the gospel, I may offer it free of charge. Yan ang aking gantimpala. Na sa aking pangangaral ay maipangaral ko ito ng walang bayad. Iyon ang kanyang adikain. Na kahit siya'y naghihirap sa kulungan, kahit siya'y walang makain, ito ang aking layunin. Sa aking pangangaral ay malaya at libre ko itong maibigay. Sa kanila, hindi. Dadaan pa sa kanya eh. Para makadaan sa kanya, kailangan igalang mo siya. Dahil di kanya tupa pag hindi ka sumunod. So pag di ka sumunod, di kanya bibigyan ng grace. Di ba? Kawawa naman. Walang grace. At ang pagsunod ay yung paggalang at pagbibigay ng substance. Yun ang result. Bakit talagang sumusunod ka, itaas mo siya. Sundin mo siya. Parangalan mo siya. At higit sa lahat, ibigay mo ang iyong lahat ng meron ka. May mga Pipigain ka. Substance na lang ang natira, no? Pipigain ka pa niya. katas. Katas yun eh. Diba? Biruin mo, wala nang natira. Pati katas, ibigay mo. Pero ano po yan eh, may mga member na, yung asawa mismo ng member, unbeliever, natisod siya. Kasi ba't bigay ka dyan sa pastor na yan? Wala na nga tayong makain. Natisod siya. Yun nga. Oo. May kakatisod talaga. Wala na nga tayong makain, bigay ka pa ng bigay. Inuuna mo pa, hindi natin kaano-ano. Sasabihin naman ng asawa, kasi iyan ay paggalang sa Diyos. Habang nagbibigay tayo, para tayong nagbibigay ay sa Diyos. Pero yun ang turo ng iba. Pag binigay mo sa pastor, ibinigay mo yun sa Diyos. Kasi Melchizedek di ba? Si Melchizedek, siya kasi ay Christophany. Siya si Jesus Christ sa Old Testament na nag-anyong isang saserdote. Ngayon, Diyos din kasi si pastor. Kaya pag ibinigay mo kay pastor, parang ibinigay mo yan sa Diyos. Matindi itong yun na. teaching na ito po. Matindi talaga ang apostolic niya. Dito. Apostolic preaching of the gospel. Kung kayo po may discernment talaga, ma-realize po ninyo, yung mga nanonood, na ito talagang teaching na ito ay unbiblical. Unbiblical po.
Wala na ba? Meron po dito. Ano pa? Last. Sabi dito, kapag sinunod natin yung principles na ito, yung buhay po natin ay magiging abundant. Iyo. So pag hindi mo sinunod, hindi ka magiging Literal na abundant po, Pastor. payayaman. Payayamanin ka. Sige daw, tingnan natin kung totoo nga. In Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, honor the Lord from your wealth. Di ba sa isang kaharian, ang leader yung king. At ang pinakamayaman po sa kaharian yan, walang iba kundi ang king. Pero napupunan nyo, every time na mayroong taong gustong makipag-usap sa king, laging mayroong dalayan. At kung ating pag-aaralan, yung mga subject niya nasa ilalim ng kanyang pamumuno, mas mahirap sa kanya, but to show honor and gratitude to the king na pinakamayaman doon sa lugar na yon, they still need to bring something that will bring honor to the king. Aside from worship, aside from prayer, we bring also our tithes and our offering. Why? Because we use our substance. Yung mga resources, ari-arian na kung saan unang binigay niya sa atin, and part of those ay binabalik natin sa Kanya in honor to God. So the word Kasunod siguro, brother. honor has corresponding responsibility. And that responsibility is releasing a portion of your substance. Just like David, who said, I will not worship the Lord, that will cost me nothing. Because when you just worship the Lord without offering, bringing something that costs you, it's not worship. True worship is what? You will bring something that will cost you so much. That's honor. Honor the Lord from your wealth. Honor the Lord using your substance. Honor the Lord using your substance. You honor your pastor. Ay, bakit naging Lord na? Dinidirect na, no? Honor the Lord. Parang kasi, para sa kanya, ang pastor at Lord, parang interchangeable, no? Napupunta ko sa kanyang pagtuturo. Parang there's no difference between Jesus Christ and pastor and God the Father and pastor. Parang interchangeable lang. Yung kasunod siguro. Kaya ganun Napupunta ko lang, no? Kaya nadudulas siya, honor the Lord. Pero ang reference, pastor. Pastor. Pag in-honor mo ang pastor, in-honor mo ang Lord. Kaya dapat i-honor mo ang pastor. Kasi Lord from your wealth and from the first of all your produce. Yung tamang pagbibigay ng parangal ay giving Him a portion of everything that God is giving you. Yung bodega nyo, sisidlan nyo, yung bangko nyo, laging magkakaroon. Uy, grabe Nako. Sino kayo magdideposito? Pagka daw in-honor mo ang pastor, Laging magkakaroon. yung bangko mo, laging magkakaroon. Parang kalukuhan yun. Yun ang problema. May isa pa ba? Brother, You will always expect from me, hearing from me, teaching and messages about honoring God with your substance, about bringing your tithes, giving your offering. You know why? Because when you observe these principles accurately, ito po ang magdadala sa atin doon sa pinangako ng Panginoong life and have it more abundantly. ayan, yun po yung Yan. Pumunta uli sa tithes and offerings. If you give your tithes, your offerings, yung tinutukoy po niya, Pastor, na abundantly, di ba po yun yung John chapter 10 verse 10? Ano niyan lang? Ano po yung ano nun? well, kaya nga na sinabi natin, no, ang abundant life naman is not the absence of trials, problems, wants. Kasi ang sinasabihan doon ng Panginoon sa Kristo, yung mga tupa. Yung mga tupa kasi, hindi yan nanghihingi ng sobra-sobra. Ang tupa kasi is content. So whatever na ihain mo sa kanya, alam mo ang tupa, ganito yan Diba, John 10:10, tupa yan So ang tupa kasi is,
Sunod lang ng sunod siya, content siya sa pastor niya. Hindi siya after sa mga pagkain na i-offer ng pastor. Kasi nga, ang tupa, halimbawa, kahit na alam ng tupa na mas maraming mas maraming damo dito. At dito siya dinala ng pastor. Sa gustong pagdalhan ng pastor. Susunod yan. Hindi yan masusunod. Kahit na gusto niyang pumunta doon sa lugar na yan. So meaning, ang tupa, ang kanyang kasiyahan ay nasa pastol. Hindi doon sa pagkain. Kasi ang nangyayari nga ang tao ay, ang gusto lang ay yung mga pabor ng Diyos. Kaya sumusunod. So hindi yung tunay na tupa. Ang tunay na tupa, hindi favor ang hinihingi sa Diyos. Kundi ang Diyos mismo na sasatisfy siya. So God Himself is His satisfaction. The Lord Jesus Christ Himself is His want. The Lord Jesus Christ Himself is His treasure. Yun ang satisfying life. Ang iyong basis ng pagiging masagana ay ang Diyos mismo. Na kung saan naroon ang kalooban ng Diyos, wala kang kulang, wala kang hahanapin. Kasi kung saan naroon ang kalooban ng Diyos, kung naroon ka sa sentro ng kalooban ng Diyos, yun ang pinakamagandang lugar para sa iyo. At ang reference noon ay yung ugali ng isang tupa. Diba? So, hindi pala ito tungkol sa abon. Kaya sabi niya, bibigyan ko kayo ang tupa, bibigyan ko ang tupa ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yung tupa, hindi yan maghahanap ng hindi galing sa Panginoon, ng hindi ang Panginoon mismo ang sinunod niya. So, kaya mismo ng isang taong tunay na Kristiyano, nakakaintindi ng isang buhay na kasiyasiya. Yun yung kay John Piper yung Christian hedonism na sabi ni John Piper, God is my satisfaction. God is my treasure. God is everything that I need. And He is my satisfaction. Yun yung tinutukoy na buhay na ganap at kasiyasiya kung saan naroon ang pastol. Even though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. I will be satisfied. My life is satisfied because God is with me. Your staff and your rod comfort me. Your rod comfort me. So, ang kasiyahan ng isang tunay na mananampalataya ay wala sa mga bagay na material. Wala sa mga bagay na ipagkakaloob ng Diyos. Wala sa kalusugan. Wala sa mga bagay na temporal, kundi sa mga bagay na eternal na iniaalok sa Kanya ng Kanyang pastol. Yun ang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi siya maghahanap pa ng iba pa. Kasi ang Panginoon na mismo ang kasama niya. If God is your treasure, ano ang kulang pa sa'yo? Nasa Diyos na lahat. Because where your heart is, there is your treasure also. Kung ang puso mo nasa Diyos, naroon ang treasure mo. Kasi ang maraming Kristiyano, ang puso nila ay nasa mga bagay na ibinibigay lang ng Diyos. Sometimes, we need to see na, we need to realize na, ano ba yung tubig sa gripo? Hindi naman yung tubig talaga sa gripo ang dahilan kung bakit tayo nasasatisfy. At hindi naman talaga yung gripo na yun ang pinagmumulan ng tubig. Kundi yung dam. Doon tayo magkaroon ng comfort sa pinanggagalingan ng lahat ng bagay na ito. Hindi yung pera lang. But saan galing yung pera yan? Hindi yung health lang. Kundi saan galing yan? Kung iyan din ay kung wala kang pera, so sino ang nagpahintulot niyan? Ikaw ay walang pera. So alam mo ang Panginoon. So kaya ka pa rin, tiwasay ka pa rin. Kasi niloob ito ng Diyos para sa iyo, itong sitwasyon na to. Kung magkasakit ka, ang Diyos pa rin. Kasi siya ang sinusunod mo sa buhay mo. So ikaw pa rin ay mapayapa at kasiyasya pa rin ang buhay mo. Diba? Kasi kung ang kasiyahan at buhay na ganap ay yung walang sakit, walang pagdurusa, ay hindi ka na pang kasiyahan na naging buhay nila Pablo, nila Pedro, si Pablo, pinugutan ng ulo. So, hindi yun buhay na kasiyasiya. Kung iyon ang pamantayan, hindi yun buhay na ganap. So, yun. Kaya, yun ang meaning ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang Diyos mismo ang iyong kasiyahan. Ang iyong pastol, ang iyong kanlungan. Yun yung sinasabi yun ang sabi ni David, di ba? Diba? The Lord is my shepherd. Diba? I will not be in want. Diba? Dinadala niya ako sa payapang pastulan, sa masaganang pastulan.
Ang tungkod niya at pamalo ang umaakay sa akin. So, yun ang buhay na ganap at kasiya-siya para sa isang tupa. Hindi yung mga bagay na material. Kasi po, Pastor, yung mga prosperity preachers na ito, ini-interpret na yun na material na bagay, mga yun, pera, kayamanan. Ganun lang interpretation nila. Wala namang prosperity preachers na masaya. Wala. Hindi Kita mo ang buhay nila. Di ba, si Benny Hinn, tinan mo na ang kanyang muka. Pagdudusa na talaga. Si Kenneth Copeland, Nakakatakot ang mukha ni Kenneth Copeland. mukhang demonyo na, no? So makikita mo walang kapayapaan sa kanilang pagmumuka. Yung mayayaman na mga nagpipreach na ang kanilang kasiyahan ay sa kayamanan. Pera, may private plane. Oo, may private plane, may private jet, may private mansion, mayroong napakalaking mansion. Jesse Duplantis. Si Jesse Duplantis na mali-mali pa ang verses na nababasa. Masamang tao pala yung mayaman doon sa binasa. Oo, binasa niya. Siya pala yung masamang tao. Nagulat. Nirebuke siya ng asawa niya. Hindi rebuke. Nagulat yung asawa. Nagulat yung asawa na ipinabasa niya yun na yung tao, diba, those who don't fear in God, yun pala yung mayaman doon. Okay, ano pa? Meron pa ba? Yun na lang siguro, Pastor. Yan. So in conclusion, no, next week, talakayin pa rin natin yung conclusion natin. Ano ba talaga ang tamang katuruan tungkol sa apostol? At totoo bang sila ba ang dapat nating pakinggan? At kung walang apostol, mabubuhay ba ang isang church? Di ba? Kasi sa katuruan nila, ang apostol ang siyang source daw ng light ng church. Siya ang nagko-cover, siya ang covering, siya ang father. Mauulila ba ang mga Kristiyano kung walang apostol? Mawawalan ba sila ng blessing kung walang apostol? Kasi sa kanila, ang apostol ang pinagmumula ng blessing. Hindi yung iyong relasyon sa Panginoon Kristo. Kundi yung apostol. Kundi yung apostol. Makikita mo diyan, yung relasyon mo din sa apostol mismo, ang dahilan para ka-i-bless ng Diyos. Yung mga katuruan niya, lumalabas. Kaya, yun po. Sige po, at magandang gabi po sa inyong lahat. Paalam na tayo, Pastor Derek. Okay, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Pastor Ramil, thank you po sa inyo pong paliwanag. Okay, salamat po at hanggang sa muli, magandang gabi po sa inyong lahat.